everyone! I am your nurse Ervina. Welcome to my channel. Bukasan, minsan iba na naman. Punta ka naman ng ER, doon ka naman, reliever ka naman sa ER. Sus ko, ang hirap ng reliever na everyday, iba-iba yung iyong pinupuntahan. Hindi mo ba ma-program yung sarili mo na pagpasok mo ng alas 7 or pagpasok mo ng alauna, pagpasok mo ng alas 9, alam mo na kung saan ka at alam mo na kung ano yung mga possible na dadatnan mo. Kasi pagpasok mo pa lang, saka mo pa lang malalaman, oh, dito ka sa nursery, or dito ka sa ortho clinic, o nagka-cast naman, tutulungan naman namin yung doktor doon sa pagka-cast. So, pagka PPRP, yun yung mga ginagawa kalimitan. O pagre-remove ng cast. So, iba na namang skills. So, talagang yun ang hindi ko tinagalan doon. Kasi syempre, nasa adjustment ka, you are new in one hospital, all of them are new to you kasi bagong katrabaho, bagong environment, bagong management. So, anong nangyari? Sabi ko, ayoko ng ganitong setup. Hindi ko alam kung bukas nasaan na naman ako. More often, nandun ako, reliever ako. Tinawagan ako doon sa hospital na pinag-applyan ko. So, tanggap. In-interview ako noong nursing director. So, tinanggap naman nila ako. So, nung matanggap ako, ito na yung hospital na pinagtatrabahohan ko ngayon. So, umabot na rin ako sa kanila. Since 2017 pa ako sa kanila eh. So, maganda yung management. Okay naman. So, for the first 2 months, na-assign ako sa OR. Ay, syempre, ang tagal ko nang hindi naghahawak ng mga forceps, ng blade holder, ng scalpel. So, sabi ko, syempre, another adjustment na kailangan. Alam ko ano yung sequence ng pagpapasa ng instrument sa doktor pagka nagsisesaryan, naglalaparoscopic, appendectomy. So lahat ng procedure, syempre kailangan alam mo ulit ko ano yung routine na pag ano yung from the beginning until the end. So, nahirapan na naman akong mag-adjust noon kasi for how many years wala ako sa loob ng OR. So, sabi ko doon sa manager namin, sabi ko, hindi ko kaya yung pressure na kailangan ngayon, alam ko na lahat. Sabi ko gano'n sa kanya. So, ang nangyari, nagpalipat ako sa PACU. So, sa PACU, so sabi ko, sige, okay lang to. Ang mga pasyente, toast off na yung i-handle ko. And doon pala sa area namin, pati day surgery and ICU, sama-sama. So, minsan nasa day surgery ako, minsan assign ka sa ICU, minsan nasa sa PACU. So, itong area na napuntahan ko ngayon na since mag 10 years na ako ngayon. So, mas na-enjoy ko yung aking profession and yung environment. Okay yung mga kasama, kahit na iba-iba kami ng lahi, supportive ng manager. Yung manager namin talagang tinulungan ako. Alam niya kung ano yung fear ko eh. Kasi syempre, kahit na nasa sa clinic ako, hindi naman kami araw-araw nagkakanyula. Hindi rin araw-araw ginagawa yung mga procedure. So, siya yung nag-motivate sa akin na, oh ate, okay lang yan, kaya mo yan, nurse ka, you can do it. Ang ano lang dyan is, maumpisahan mo ulit at masanay ka ulit na gawin. So, siya yung nag-push sa akin. And then ngayon, nawala yung fear ko nawala yung mga fear. And yung weakness na yon naging strength. So, sabi ko, naging confident. So, ibig sabihin pala talaga is, tumatagal na ginagawa mo ang trabaho mo, nawawala yung fear at napapalitan ng confidence. So, naging confident na ako ngayon. Sabi ko nga, sige. Sabi ko, sa tulong talaga din ng prayer. Kasi araw-araw talaga dinadasalan ko yung trabaho ko eh. So, hindi pwedeng aalis ako ng flat nang hindi ako nagdadasal niyan. Kasi alam ko kasi once na we offer everything to the Lord is gagawin niyang tama lahat ng mga decision mo.
gagawin niyang nasa sa ayos lahat yung papasukin mong trabaho. So, since na kami as a nurse is, lagi tayo as a nurse, naging yung we are dealing with life. So, kung sino man po, sa mga viewers ko, ang mga nurse or iba yung profession, syempre, iba-iba po yung ating iba yung, kami, we are hunting life. Kung kayo naman is nasa ibang profession, siguro po iba yung inyong hinahandle, katulad ng, halimbawa, nag-handle kayo ng mga students, syempre, iba yung ninyo. So, kailangan lagi nating dadasalan kung ano man po yung sitwasyon na meron tayo. So, kung iba-iba yung ating sitwasyon na kinakaharap araw-araw sa ating trabaho. Pero kung sasamahan po natin yan ng dasal, isasaayos po ni Lord lahat yan at hindi po magiging mahirap sa atin para tapusin yung task na ibibigay sa atin for the whole day ng ating pagtatrabaho. So, doon sa journey ko bilang isang nurse dito sa Kuwait, parang pinatatag na ako Pinatatag na din ako ng araw-araw kong pagtatrabaho, and then pakikipag-usap sa mga doktor, pagkikipag-usap sa mga pasyente. Siyempre, hindi naman lahat ng pasyente pare-parehas ang ugali. May mga mahirap pakisamahan, may mga mahirap intindihin, may mga doktor din na mahirap din pakisamahan. Pag nagawa mo ng tama ang trabaho mo, there's no reason for them para hindi ka nila magustuhan bilang empleyado. Kaya sa mga viewers ko ngayon na dumadanas ng problema sa kanilang trabaho, ipagpatuloy lang yan. Ipagpatuloy mo lang. Gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo, kung ano yung trabaho na dapat mong gawin. At later on, makikita mo na tama pala na hindi ka nag-stop, tama pala na ipinagpatuloy. Kasi kung sa konting pagod, sa konting hirap, is bibigay na tayo para mag-resign, para lumipat, paano mo mapapakita sa kanila ang iyong kakayahan at paano ka magiging confident sa isang bagay kung konting pagkakamali, konting hirap is aayawan mo kasi nakita mo na hindi ka nila gusto. Gawin ang trabaho base sa kung ano ang nararapat. So, ganun yung naging pananaw ko sa buhay. Watching! Don't forget to subscribe and follow me on my Facebook and Instagram. See you then on my next video.